Yan yung basura oh. Punong-puno. Puno ng mga dahon-dahon. Tanggal na. Skilled works. So yun medyo masikip dito sa ayan pa yung Corolla na pula. So andito tayo ngayon sa taller. So konting recap lang tayo no. Itong sasakyan na to ay isang Chevrolet Captiva. Ayan. So share ko lang sa inyo kasi hihilamusan to siya, so kailangan natin tanggalin itong mga flares na to. Flare rings kasi yung molding. Ayan. Yung molding na yan kailangan tanggalin. So medyo mahirap siyang tanggalin. Ayan. May mga lights na banggapi siya, tapos kailangan namin tanggalin yung molding kasi iba ang kulay niya. Ito ay mica black, then yung molding is flat black. So sabi ng may-ari ng talir na to, sabi ni Engineer Ryan, is kailangan tanggalin daw yung molding kasi para mapinturahan niya naman pati yung sa loob at malinis at the same time. So ngayon, i-share ko lang sa inyo guys yung hirap na ang hirap ng dinanas ng pag magtatanggal ka ng molding no. So, i-share ko sa inyo. So bago natin ito matanggal, lalo na itong dito sa itong molding nito. Yan, meron siyang tornilyo dito na size 7mm. Tapos mga clips. Ayan. So para hindi lang siya masira to, so ito matatanggal kasi siya, walang problema. Kaya lang bago mo to siya matanggal, tanggal muna yung lower. Ayun na yung cover ng lower natin. Ayan. So ito yung itsura ng Captiva Chevrolet. Ayan. Yan yung engine bay niya. So malawak no, malapad. Diesel type 2 siya guys. VCDI 16 valve. Then yon, balik tayo dito. So bago natin matanggal yung fender na yan, kailangan matanggal muna tong bumper. So yung bumper, meron siyang 7mm din ulit dito. So mahirap. So ayan, putol-putol na yung mga, natanggal na natin siya pero putol-putol na yung ibang mga clip. Ayan. Yung mga clip durog na. Ayan. So hindi talaga maiwasan yan. So ito yung likuran. Ayan, naka-primer na yan siya guys. So hihintayin lang natin na maglagay tayo ng luna dito para mapinturahan na natin kasama ating mga kamasamahan. So tapos na ako sa kabila. Dito na naman ako sa kabila magtatanggal. So share ko lang sa inyo guys. Hindi madali magtanggal ng ganito. Tiyagaan talaga. At saka hindi maiwasan na hindi ka mapuputulan ng mga clip katulad ng pinakita ko sa kabila kanina. Alright. So, let's go. Sa fender niya, kapalan ng lupa. Tama lang din tanggalin pala to. Namamahay na yung basura eh. Tingnan mo yung to, fender oh. Namamahay na kapal na oh. Oh, yung tubig nang galing dito. Oh. Diyan pupunta. Grabe no? Lubang kapal. Buti hindi nag-stack up ito dumi. Pag nag-stack up dito sigurado kalawang to. Wala na, natanggalan na ng 5 kilong bigat. Tama lang yung tanggalin, tinaranggal talaga dapat eh. Para hindi siya kakalawangin. Kapal niya no? Kaya maganda rin. Oo, kaya maganda rin tanggalin talaga. Fender, madali lang naman yan, tanggalin, kaya lang sa ganitong klase sasakyan, ayok, ubod ng hirap tanggalin po siya. Kailangan pang tanggalin itong mga plastic element na to, nakatago. Yan, tulad dito, meron siyang tornilyo na 7mm, tornilyo dyan, tornilyo pa dito. Yan, so hirap. Mahirap siya. So dito naman tayo. So at least ito natanggal na natin. Tatanggalin lang tong frame, bracket or mouthpiece, mouthpiece ba tawag nito? Basta bracket. So tatanggalin muna natin to para ma-access natin yung 10mm na bolt nitong fender. Okay? Let's go.
Daming basura oh. Punong-puno. Puno ng mga dahon-dahon. Ayan yung 8, tornilyo, clip, mga clippings. Ayan. So, yun yung molding ito. Ayan.